Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong firearms instructor na gunsmith din naman. Okay, bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mr. Biko. Sabi niya, ano po kaya problema ng 38 caliber ko pag eject ko ng bola? Pagbalik minsan ay nauga ang bola kasama ang ejector ng basyo ng bala. Minsan naman ay nakalak na agad at wala na ang alog ng bola. Salamat po. Okay, at close. Opo. Bago ko sagutin yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa patuloy na pagdami ng ating mga subscribers dahil sa inyong pag-share ng ating mga videos at sa mga ganda ninyong comment na dyan din ako kumukuha ng content. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers natin dahil tayo ay dumadagdag yan sa ating revenue na itinutulong naman natin sa 6 na estudyante na ating mga tinutulungan. Ang ating pong YouTube channel ay pang charity, hindi po yan pang sariling bulsa. Kaya pa ako gumawa ng YouTube channel at ang revenue po niyan ay para doon sa mga bata na anak ng mga single parent na 6 sila na ating tinutulungan. At least sila ay may mga pambaon. At maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Okay, baka may gusto pang magpadala dahil tayo ngayon ay bibili naman ng mga school supplies ng 6 na mga bata. At special thanks kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Yung pagpapadala sa ating premier videos ay malaking tulong pambili ng mga school supplies. Ganun din kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, bibigyan natin ng kasagutan ang katanungan ni Mr. Biko. Okay, ang hirap sa mga ganitong tanong ay hindi sinasabi kung anong model ng kanilang mga firearms. Like kung sinasabi, sabihin ninyo ang model para alam natin, kumbaga mabubulsay natin yung kasagutan natin. Ay kagaya niyan. So, meron ako ditong Taurus at saka iba-ibang model ng mga Smith & Wesson at ng Taurus. Okay, una sa lahat, ang pinanggagalingan ng kalog ay ito. Pag ito, pag ito kumakalog, pag ginanyan ninyo kumakalog, sasabihin natin bakit kumakalog yan. Okay, so, at mapapansin naman natin bakit ito naman ay hindi kumakalog. Yan, ito, bakit ito hindi kumakalog, pareho lang yung walang barrel. Okay, so, kung mapapansin ninyo, yan ay magkaibang brand. Okay, itong Smith & Wesson, kaya yan ay kumakalog dito dahil yan ay may butas dito. Yan. At yan ay nakapasok dito yan. At kung mapapansin niyo, may plunger yan doon sa loob na nakatutok dito para pagpasok niyan diyan ay hindi siya kumakalog. Okay, so ibang ano to. So kumakalog yan. Pero pag yan ay nakalagay yung barrel niya, ay may nakatutok ditong plunger, siya na nagko-control naman ng kalog para umi-steady. So ayan, ang isang dahilan ng kalog. Okay? So, ito naman, hindi naman siya kumakalog. Okay, pero wala naman siya dito. Wala siya hindi man siya magkatulad nito. Ayan yung kanyang ejector, ito may doon, may butas doon, ito wala. Asaan naman yung lock niya? Ang lock naman niya ay nandito ang lock niya. Ayun, yung lock niya na yun. Ito ang plunger naman niya ay nandito. Ayan lumulubog yan, may spring yan. Pag yan ay pinasok mo diyan, ay pinasok mo yan dyan, ay maglalak siya doon. Kaya mawawala yung So, tingnan ninyo. Kung yung inyong mga ganito
Kung ganito ang ano ninyo, baka nakalubog yun. Baka minsan lumulubog, minsan lumulutang yun. Yung tumututok dito. Kaya sabi mo, minsan may kalog, minsan wala. Kamukha nito. Saglit. Kamukha nito. Ayun o. Minsan lumulubog, minsan lumulutang. Yun ang diferensya nito. Yun, yung plunger na yun. So minsan, pagka sinara ninyo ganyan, ay minsan ay may kalog, minsan ay wala. Okay. So yun ang isa pa, yun ang isa, dapat naglalak yung mga itong dulo na to. Kasi magkakaproblema yan. Pagka hindi naglalak, magkakameron niya ng bullet tracer. Minsan hindi masisentro yung bala dito. Ay masisira yung inyong itong bukana ng inyong barrel. Ito masisira ito. Okay. Kamukha nito, nabasag. Nabasag yan. Nabasag yan dyan. Kasi minsan hindi siguro yung pagkasara hindi naglock yung nandito sa loob. Siguro ang pag niya ay nakahaplang na ganyan. Baka hindi ganong nakalapat. Yan, nakakawang. Baka nakaganyan. Oh. So pumutok siya. Yun nabasag. So mag-ingat kayo. Dapat alam natin yung mga gano'n na nasira. Dapat mag-ingat tayo sa paggamit ng baril. So, ang isa pa ditong sira, ito naman, ito Magnum 44 naman ito. May unlock naman yan nandito. Pero kumalog na ito. Kumalog na. Ang dahilan naman yan, yung yoke niya ay naputol na. Papakita ko sa inyo. Naputol na yung yoke niya dito. Ayan o. Naputol na dito yung kanyang yoke. Parang ganito ang nangyari. Pakita ko lang sa inyo. Yan ang mga sira ng mga baril dito eh. Ito. Parang ganito ang nangyari naman dyan oh. Naputol na yung dito niya. Naputol na. Yun yung nakapasok dito sa yan yung nakapasok yan kasi nakapasok yan diyan. Nakapasok yan diyan. Okay, so naputol na yung kaputol nandoon sa loob. Putol na dito. So yan. Hindi kasi dapat yan ay ganito. Nasaan na isa? Dapat yan ay ganito, hindi man putol doon. Ito. Dapat ganito yan. Tanggalin natin para makita natin. Dapat yan, hindi man putol na ganyan yan. Ito putol na. So ayan, nagagawa naman yan ng mga mahusay na gunsmith. Okay, kagaya ko nakakagawa ko nito. Ito mga sira dito. At hindi naman talaga ito ang problema lang dito sa amin ay talagang ang mga baril dito ay bugbog sarado. Kung baga ito'y walang pahinga. Okay, walang pahinga ang mga baril dito. Ang pinakamahinang pinuputok, ang pinakamahinang isang baril dito ay 100 rounds per day. 24/7. Ang pinakang minimum ng isang pinuputok ng isang baril dito. Minimum 'yun. So, sa looban ng 5 taon, kwentahin ninyo kung ilan. Itong mga baril na ito ay yung iba dito inabot na ng may 5 taon, may 10 taon na dito. Na kaya lamang tumatagal ay may maintenance nga. So, ganun. Katindi ang kaya nga dito sa amin, lahat na ng mga baril ay nasisira. Hindi nasisira dahil may ng klase, kundi overuse talaga. Yung masasabi ko sa inyo. So, ayan ang mga kadahilanan ng At mayroon pang isa na pagka itong butas dito, ito naman, ito ay lumuwag din, yan ay kakalog na rin. Itong butas na yan. Sapagkat diyan naman nakashoot ito. At titingnan din ninyo kung itong plunger na ito, center bolt na to ay lumalaro. Baka minsan naman ay mahina yung spring, minsan ay nakalubog lang siya. So, minsan ay kakalog talaga yan. Itong na to.
itong center bolt na to. Titingnan ninyo yan kung yan ay, kasi may spring yan sa loob, kung yan ay malakas ang spring. Baka minsan yan ay nananatiling nakalubog. So hindi nagsushoot dito, hindi nagsushoot dito. O kaya minsan, kaya sabihin mo, minsan ay kumakalog, minsan na hindi. So ayan, yan ang mga chicken mo. Sa mga may ano, napakarami ko ditong revolver. Sa mga may revolver, yan ang lagi ninyong chichikin kung kumakalog ang bola. Kasi pag yan ay kumakalog, masisira ang inyong meron ng bullet tracer. Minsan hindi tatapat dito ang bala, hindi masisintro. Minsan tatabi ng konti, so makakameron ng bullet tracer. Delikado, lalabas dito sa gilid. So pag may tao sa gilid, maaaring tamaan ng mga pira-pirasyong projectile. Okay? Mga sharp nail. So yan ang masasabi ko sa inyo. At sana ay nasagot ko yung tanong, bagaman hindi malinaw yung tanong. Okay, so dapat malinaw yung mga tanong ninyo para laging tama yung sagot ninyo. Yung sagot ko ay laging tama. Okay, gusto ko lang basahin yung araw-araw babasa ako ng magagandang comment dito. Si Elias Abal, sabi niya, Sir, gandang oras sa iyo. Ako po yung nagtanong kung nalaala mo, tinanong ko sa iyo kung anong sira, kung bakit naga-automatic yung Beretta 9mm na parang Armalite. At ang sagot mo ay Sir Spring. At inopen ko naman at nakita at ginawa ko, naging okay naman siya. Sir, tama ka, yun lang pala ang sira niya. Salamat sir, may natutunan na naman ako sa iyo. So ako'y natutuwa pagka may nag-comment ng ganyan, kasi yung mga basher parang nasasampal niya. Okay, so ako'y natutuwa pagka may mga natututo sa ating YouTube channel at nakakatulong tayo. Okay, so para bang nagpapalakas ng loob sa akin dahil yung minsan may mga basher na para bang wala tayong silbi ang YouTube channel natin, pero sa totoo lang napakarami. Kaya ako'y patuloy na gumagawa ng videos, kasi nga dahil sa mga ganitong mga comment na may natututo talaga sa ating YouTube channel. So mag-comment kayo, at kung may natutunan kayo sa ating YouTube channel, comment din ninyo para yung mga basher natin ay mahiya naman sa sarili nila. Kung hindi man sa akin, hindi sa sarili na lamang nila. Okay. Yung nag-comment dyan na ang dami ko raw sinasabi, ang bagal kong magpaliwanag, ay magagaling siguro yung mga yan. Okay, sinasabi ko naman na abot lamang ng aking malit na kaalaman. So, dito sa ating topic, kung meron kayong nalalaman pa, ay i-share din ninyo, i-comment ninyo para mabigyan natin ng highlight at maituro din natin sa ating mga kababayan na nagkakameron ng problema sa firearms. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us. Thank you very much. Mag-ingat po tayo. Lagi tayong sumunod sa batas at panatilihing kalmado ang ating mga ulo. God bless us.